Muli po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagsama sa ating gawain sa gabi ito. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Chapter 28 pa rin po tayo, verses 20 to 21 ang ating 21 to 22 ang ating katalakayin sa gabi po ito. So tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kami amang dumudulog sa iyo. Muli kami nagpapasalamat sa gabing ito. Kami po ay binigyan mo muli ng pagkakataon upang makapagpatuloy sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Muli mo kaming samahan at gabayan upang kami po ay patuloy na matuto at ang mga bagay po na ito ay magawa din po namin at nailapat sa aming mga buhay. Pagpalain ko ang mga kapatid namin na makakasama namin sa gabi pong ito, especially ang mga taga-touching lives. Ikaw po ang patuloy na gumabay at mangusap sa kanila upang aktibo silang makisama at marinig ang mga salita na ito. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tayo nga po ay nasa pagpapatuloy ng ating talakayan sa gabi pong ito. At ating nga pong tinatatalakayin ngayong gabi ang chapter 28 verses 21 to 22. Yan. Pero bago po yan, kagaya ng ating laging ginagawa, atin munang bigyan ng pagbabalik tanaw, pagbabalik aral ang mga nakalipas na mga talata. Yung ating natalakay kahapon ay verses 19 to 20. At ang sabi dito, araw-araw sa umaga't gabi, ang bahang ito'y daraan at kayo'y tatangayin. Maghahasik ito ng sindak at takot upang maunawaan ang mensahe nito. Itong verse 19 na tinalakay natin kagabi, tumutukoy doon sa pagkawasak ng kanilang matitibay na paninindigan. Ang inaakala ng mga Israelita ang kanilang naging pagkapit sa mga ibang lahi o doon sa mga lahi, sa mga bagay na gawa ng kamay ay matibay at hindi sila matitinag nito. Subalit, ang katotohanan, ang lahat ng ito ay walang kwenta, walang silbi kung ibabase sa kapangyarihan at kakayahan ng Panginoong Diyos. Ang tanging maaasahan ng mga tao ay ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos, na sa pagkakataong iyon ay kanilang iniwanan. Hindi sila sumunod sa Diyos, hindi sila nanalig, wala silang ginawang anumang pagsunod sa mga kautusan ng Panginoong Diyos. Magandang gabi, Sister Irene. At least may kasama na ako ngayon. Kanina pa ako naghihintay ng makakasama walang dumarating. Ayan. Salamat at nauna ka ngayon. Okay, doon naman sa verse 20, tinalakay din natin kagabi, sapagkat mangyayari sa inyo ang isinasaad sa kasabihan, maikli ang kamang inyong higaan at makitid ang kumot para sa katawan. Yan, salamat Pastor Claude at nandyan ka na rin. So ito namang verse 20, tumatalakay doon sa lahat ng mga effort, sa lahat ng mga ginawa ng mga tao na pagsusumikap na makamit nila yung kapayapaan, katiwasayan at tagumpay, o pwede rin yung paglapit sa Diyos, pero ang katotohanan ay hindi nila nakamit dahil sa mali ang kanilang mga pamamaraan. Kaya kahapon nabigyan diin natin kagabi, related sa talatang 20, yung ating ginagawang pagsamba sa ating Panginoon. Magandang gabi Ate Alma at sa buong pamilya. Salamat po sa inyong pagsama. So atin nga natalakay kagabi na yung sinisimbolismo nitong maikling kama at makitid na kumot. Ito'y tumutukoy sa ating ginagawang pagsamba at paglapit sa Panginoon na may pagkakataon na inaakala nating sapat na at akala natin nakakapagbigay tayo ng kapurihan sa Panginoon, pero ang totoo ay hindi tayo nakakapagbigay sa Kanya dahil ang ating mga ginagawa ay hindi tumutukoy sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, kung hindi pagpupuri o pagsamba, pagbibigay karangalan sa ating mga sarili. Kaya kagabi nabigyan din natin na napakahalaga na tayo ay manumbalik sa Panginoon sa bawat gawain natin ng pagpunta sa simbahan o mga gawaing pananalangin at pagsamba. Siguraduhin natin na ang Panginoong Diyos ang talagang nasa puso natin at siya ang nagiging sentro at siya ang dahilan ng ating
pagpunta sa mga gawain. Magandang gabi, Ate Sinay at Ate Jocelyn sa Banillas. Salamat pong muli sa inyong pagsama. Tayo po ay tatalakay at sa gabi gapong ito, yan, ating tinatalakay ang verses 21 and 22 ng Kabanatang 28. Ang sabi sa verse 21, sapagkat tulad ng ginawa sa bundok ng Perasim, tatayo si Yahweh at ipadarama ang kaniyang galit tulad din ng ginawa niya sa libis ng Gibeon. Gagawin niya ang kaniyang magustuhan kahit hindi siya maunawaan at tanging siya lang ang nakakaalam. Sa salin sa English, sa King James, lagi natin binabanggit ang salin sa King James dahil ito ang pinakamalapit at mas mahirap unawain, pero ito ay napapagkuhanan natin ng mas malalim na kahulugan at pagkaunawa. Sabi dito, For the Lord shall rise up as in Mount Perazim, he shall be wroth as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work, and bring to pass his strange act. Sa talatang ito, ipinapakita na gagawin ng Diyos ni Yahweh ang kaniyang galit. Ipapatupad niya ang kaniyang galit sa mga tao sa Juda, na gaya ng ginawa niya sa mga Palestino. Binanggit sa talatang ito ang bundok Perasim na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Jerusalem, kung saan sa 2 Samuel chapter 5 verse 20 ay tinalo ni Haring David ang mga Palestino dahilan sa pagsama at paggabay din sa kaniya ng Panginoong Diyos. So pwede nating basahin o balik-aralan sa 2 Samuel chapter 5 verse 20. Magandang gabi, Sister Ana. Okay, puntahan natin itong 2 Samuel chapter 5 verse 20. Ayan, nawala lang. Ang pagkakataong ito ay nakipaglaban si Haring David sa mga Palestino, at dito ay tinulungan siya ng Diyos upang sila ay manalo o magwagi. Ang sabi doon, lumusob nga si David at tinalo niya ang mga Pilisteo sa Baal Perasim. Sinabi niya, nilupig ni Yahweh ang aking mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragasang baha. Kaya Baal Perasim ang itinawag sa lugar na iyon. Okay, yun namang pangalawang lugar na binabanggit, yung talampas ng Gibeon. Ang talampas naman ng Gibeon ay isang lugar din na kung saan nagpapakita ng pagwawagi ni Yahweh ng kaniyang mga piniling tao. Ito naman ay sa kapanahunan ni Joshua. Nasa panahon pa ng sila'y kalilipat pa lamang doon katatawid pa lamang sa lupang pangako o sa Kanaan. Ito naman ay makikita natin at mababasa sa Joshua chapter 10. Dito ay nagkasundo naman ang 5 hari na nasa lugar na yon para talunin ng Israel. Nabalitaan ng mga hari na ito na pinabagsak ni Joshua o ng mga Israelita ang lungsod ng Ai at lungsod ng Jericho. Kaya sila'y nagkampi-kampi. Itong 5 hari na ito, mga haring Amoreo or Amorites, ay binubuo ni Haring Adoni-Sedek ng Jerusalem, Haring Hiham ng Hebron, Haring Periam ng Jarmut, at Haring Hapyan ng Lakis at Debir ng Eglon. So pinamunuan ni Joshua ang pakikipaglaban sa kanila. At sa bandang huli, sila ay natalo pa rin. Nagkasundo sila, pinagtulong-tulungan nila, subalit sila ay nagapi. Dahilan syempre sa pagsama ng Diyos kay Joshua. Ngayon, ang dalawang lugar na ito, itong Gibeon at itong Perasim, bundok Perasim, ay ginamit na simbolismo o kaya ay imahe, ilustrasyon sa talatang ito upang ipakita ang simbolo ng pagtatagumpay ni Yahweh laban sa kasamaan ng mga tao. Sa kasalukuyang panahon, ang mga lugar na ito ay nasasakop
ng bansang Palestina. Ang inilalarawan ng dalawang lugar na yon, yung pakikipaglaban o paggawa ng mga bagay na sumusunod o nasa ilalim ng pangunguna ng Diyos. Si Haring David at si Joshua ay parehong nanalo. So, bakit ito binanggit sa bahaging ito? Dahilan ng saang mga Israel sa kasalukuyang panahon o do sa panahon na isinulat itong propesiya na ito ay nakipag-alyansa sa mga Egyptians, sa mga ibang lahi, at doon sila kumuha ng kalakasan. So, ipinapakita ni Propeta Isaiah dito na ang panalo o ang magiging tagumpay ng sino mang tao, particularly ang mga Israelita, ay mangyayari lamang kung sila ay hihingi ng kalakasan sa Panginoong Diyos o kay Yahweh. Kung sila'y kakampi o kung sila'y makikipag-alyansa sa ibang tao, wala silang makakamit na tagumpay. Magandang gabi, Pari Edgar. Salamat muli sa iyong pagsama sa ating pag-aaral. Okay, binanggit ni Joshua sa kabanatang ito na ang kanilang ginawang pagpaparusa sa 5 haring Amoreo ay niloob ni Yahweh. Sa talatang ito ay pinapakita na ang lupit ng pagpaparusa ni Joshua sa 5 haring nabanggit ay muling ipapakita ni Yahweh. Subalit sa pagkakataong ito ay laban sa kaniyang mga tao na dating tumalo sa mga Amoreo. Ang mangyayari doon sa pakikipaglaban ni na Joshua sa mga Amoreo, nanalo ang Israelita. Kaya lang sa pagkakataong ito, dito sa verse 21, yung pagwasak ni Yahweh sa mga Amoreo ay gagawin niya naman sa mga Israelita sa Judah. Ang mga Israelita naman ang kanyang pababagsakin dahilan sa kanilang katigasan ng ulo. Ang mga salitang gagawin niya ang kanyang magustuhan kahit hindi siya maunawaan at tanging siya lang ang nakakaalam. Ito'y nagpapahiwatig ng soberanya at otoridad ng Diyos. Kaya niyang gawin at ipatupad ang anumang bagay na kaniyang maisipan at magustuhan. Hindi na niya kailangang magtanong sa kahit na kaninong tao. Hindi niya kinakailangan tanungin si Pastor Claude, paparusahan ko ba itong Israel? Ay hindi na, magdidesisyon ng Diyos kahit hindi aprubahan ni Pastor Claude. Yan, kahit hindi nauunawaan ng mga tao, kahit walang sino man na maaaring magtanong sa kanya o pumigil. He has the sole authority and sovereignty to do whatever pleases Him. Ayan, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Ang talata ay nagpatuloy sa pagsasabi ng kakaibang gawain. Yung mga salita doong kakaibang gawain or strange work o strange act o kakaibang gawa ng Diyos. Dito ang salitang kakaiba ay nagpapahiwatig na ang mga pagkilos ng Diyos ay maaaring tila hindi karaniwan o hindi inaasahan sa pangunawa ng tao. Sa kontekstong ito, ang kakaibang gawain at kakaibang gawa ng Panginoon ay tumutukoy sa kaniyang paghatol sa mga tao para sa kanilang kasalanan at pagsuway. Ang paggamit ng salitang kakaiba ay nagsisilbing babala o pagbibigay diin sa laki ng paghatol ng Diyos at ang hindi maunawa ang kalikasan ng kaniyang pamamaraan. Dahil nga ang Diyos ay soberan, may soberanya, may karapatan siyang gawin ang lahat ng bagay. Posibleng nawili ang mga tao sa ginagawang pagpapasensya at pagbibigay sa kanila ng Diyos na kahit sila'y makagawa ng kasalanan, parang walang ginagawa ang Diyos sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, they will witness the strange act of God na kung saan paparusahan sila at gagamit pa ito ng ibang lahi para ipabagsakin sila. Ang konsepto ng kakaibang gawain at kakaibang gawa ng Diyos ay makikita rin bilang isang panawagan para sa pagpapakumbaba at pagsunod ng mga tao. Ito ay nagpapaalala sa kanila na hindi nila kontrolado ang Diyos, kahit na ang kaniyang mga aksyon ay tila misteryoso o talagang hindi maunawaan.
Ang temang ito ng pagsunod at pagpapakumbaba sa harap ng kapangyarihan at paghatol ng Diyos ay paulit-ulit na motibo sa buong Biblia. Dahil siya ay Diyos, hindi niya kinakailangan konsultahin o alamin ang mga bagay na kanyang gagawin. Siya ang nakakaalam. At malalaman na lang natin at makikita kung ano ang ginawa ng Diyos. Kahit sa ating kasalukuyang panahon, may mga bagay na hindi natin napapaniwalaan, hindi ka panipaniwala, pero nangyayari. Ibig sabihin lang na andoon ang totoong otoridad at kontrol ng Diyos sa mga pangyayari sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon, at iba't ibang bagay. Sa pagtatapos ng talatang ito, ito'y muling nagpapaalala ng soberanya at kapangyarihan ng Diyos. Gayon din ang kanyang tungkulin bilang isang makatarungang hukom. Binibigyang diin ng talata ang hindi maunawa ang kalikasan ng mga paraan ng Diyos at ang kaniyang mga gawain na hindi kinakailangan ng approval ng tao. Muli ito ay nagsisilbing panawagan para sa pagpapakumbaba, pagsunod at pagpapasakop ng mga tao sa kalooban ng Diyos. Kahit na ang kaniyang mga pagkilos ay tila kakaiba o misteryoso, hindi na kinakailangan na ito ay aprubahan pa ng sino mang tao. Yan. So muli, ang itinuturo ng talatang 21 ay anumang oras, hindi kontrolado ng panahon, pwedeng gawin ng Diyos ang kaniyang maibigan. At tayo ditong mga tao na namumuhay sa kasalukuyang panahon, wala tayong kontrol, wala tayong magagawa pag nagdesisyon ang Panginoong Diyos. Hoy, meron tayong bisita, si Pastor R.C. Santos. Maraming salamat, Pastor R.C., at napadaan ka. Si Pastor R.C. ay misyonero sa Balayan, Batangas. Mga kasama natin dati sa Sibap. Ang dito naman tayo sa talatang 22. Ang sabi dito, kaya huwag ka nang magyabang, baka ang gapos mo ay lalong higpitan, sapagkat narinig ko na ang utos ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, na wasakin ang buong lupain. Muli sa King James, now therefore be ye not mockers, lest your bands be made strong, for I have heard from the Lord God of hosts a consumption even determined upon the whole earth. Sa talata namang ito, ang propeta ay nagbabala laban sa pangungutya sa salita ng Diyos na nagsasabi na ang paggawa nito ay hahantong lamang sa mas matinding kaparusahan. Yung ginagawa ng mga tao na kinukutya nila ang salita ng Diyos, hindi nila sinusunod, parang binabaliwala o pinagtatawanan lamang, binibigay na babala ni Propeta Isaiah dito na ito'y magdadala sa kanila sa matinding kaparusahan at kapahamakan. Dahil ang Diyos ay gagawa ng isang siguradong paghatol at pagpaparusa. Ang talata ay nagsisimula sa isang pangaral. Ang sabi dito, kaya huwag ka nang magyabang. Kaya huwag ka nang magyabang. Ito ay isang panawagan para sa mga tao na baguhin ang kanilang mga paraan at saloobin. Ang salitang manunuya o nagyayabang o yung gawain ng pagyayabang ay tumutukoy sa mga babala ng Diyos sa mga nangungutya at sa kaniyang mga mensahero. Ang implikasyon ay kung magpapatuloy sila sa kanilang pangungutya, mas matitindi ang kahihinatnan ng kanilang haharapin. Ang susunod na parirala, ang sinasabi dito, baka ang gapos mo ay lalong higpitan, ay nangangahulugan ng pagkakulong o pagkabihag. Ang pagtanggi ng mga tao sa Diyos at sa kaniyang mga babala ay hahantong sa pagkaalipin at pagdurusa. Ito ay paulit-ulit na tema sa Biblia at hindi natin matatawaran na kagaya ng binabanggit natin kanina, ito ay nagpapakita ng buong otoridad at soberanya ng Diyos. Ang pagsuway sa Diyos ay humahantong, siguradong hahantong sa hindi kalugod-lugod na epekto, habang ang pagsunod naman
ay magdudulot ng pagpapala sa ating lahat. Sumunod na binanggit ang mga salitang, sapagkat narinig ko kung utos ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon na wasakin ang buong lupain. Ang bahagi namang ito ay nagpapahayag ng paghatol na itinakda ng Diyos. Ang terminong pagwasak ay tumutukoy sa isang kumpleto at mapagpasyang wakas. Ang katotohanan ito na itinakda sa buong mundo ay nagpapakita ng kabigatan at saklaw ng paghatol na darating. Makikita natin sa talatang ito ang ilang mahalagang tema na matatagpuan sa buong Biblia, gaya ng paghatol at mga kahihinatnan ng mga kasalanan. Alam nating lahat na napakalinaw na ang resulta ng kasalanan sa Romans 6:23 ay sinasabing kamatayan. At ito'y hindi simpleng kamatayan lamang na pisikal, kung hindi ito ay spiritual na kamatayan. Ito yung pagkabulid natin doon sa lugar ng impyerno. Patuloy na itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay makatarungan at matuwid. May bago tayo uling kasama, si Donato Magsumbol. Yan, salamat Atoy. Kaibigan natin po yan at kaklase ko noong college. Yan. Gayunpaman, mayroon ding tema ng awa at biyaya. So ito yung napakagandang bahagi ng Biblia at part ng propesiya ni Isaiah. Simula pa nung sa mga nakaraang kabanata at talata, nabasa na natin ang gagawing paghatol ng Diyos sa mga tao dahilan sa kanilang kasalanan. Subalit, pagkatapos na magawa ng Diyos ang kanyang paghatol, laging mayroong mabubuting bagay siyang gagawin sa mga tao. Parang ipinapakita talaga ng Diyos na tuturuan niya lang yung mga tao para ma-realize, para makita nila ang kanilang mga kamalian at mga pagsuway. At sa dulo ng lahat ng iyon, pagpapalain niya yung mga maiiwan o yung mga matitirang sasampalataya at susunod sa Kanya. Well, ito ay directly related sa tinatawag nating ilang matitira sa Israel o yung remnants of Israel. Ayan. Okay. Ang tugon ng mga tao sa kabila ng pagmamalasakit ng Diyos ay ang pagbawalang bahala pa rin at patuloy na pagkutya sa kanyang mensahe. Ibinigay na ng Diyos ang lahat ng programa, ibinigay na ng Diyos ang lahat ng pangako, at ito'y malinaw niyang ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Isaiah at ng iba pang mga propeta. Subalit, ang tao ay nagwalang bahala pa rin. At kung ating babalik aral doon sa mga nakalipas na talata, ang mga tao ay tila mga lasing na hindi makaunawa. Sila ay susuray-suray. So nagsarado ang kanilang isip at ayaw nilang sundin ang mga utos ng Diyos. So ito yung konsepto ng tinatawag nating divine sovereignty and human responsibility. Naalala ko lang kahapon yung doon sa aming fellowship doon sa Silang, doon sa aking sa mga kaklase ko, ang isang diniscuss doon, yung sovereignty ng Diyos, ibig sabihin, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, merong responsibilidad ang tao na magdesisyon at gawin ang resulta ng sinasabi ng Diyos. Pwede siyang sumunod o pwede siyang magdesisyon na hindi. So, hindi po papasok yung pagiging diktador ng Diyos. Binibigyan ng Diyos ang tao ng free will para magdesisyon. At pag hindi siya nagdesisyon, doon niya makakamit ang mga kapahamakan na kagaya ng binabanggit dito. Kagaya ng binanggit dito sa ating pinag-aaralan, bagamat na ibigay na ng Diyos ang lahat ng mga pamamaraan, pagmamalasakit at pagmamahal sa tao, ang resulta, ang tugon ng tao ay pagbawalang bahala pa rin at patuloy na pagkutya sa kaniyang mensahe. So ito mga kapatid ay napakagandang aral sa ating lahat. Sana ang lahat ng kasama natin na nakikinig sa nakakapanood ng ating tinatalakay na ito ay nagbibigay talaga ng buong pagsunod at pagsamba sa Panginoon. Kasi alam na nating lahat, particularly dito sa Touching Lives, ang dami nating napag-aralan, ang daming natalakay. Hindi ko alam kung natandaan pa ng lahat o kung meron mang nakalimutan na, ay pwede naman natin uli itong pag-aralan or talakayin uli at pwede kayong magtanong, maging yung mga ibang kasama natin dito. Ang
dapat lang nating itanong sa sarili natin, tayo ba'y tumutugon dito sa mga aral na ito? Atin ba ang isinasa puso ang mga mensahe na ito ng salita ng Diyos na ating napag-aralan? Kasi kung tayo'y nakinig lang pero hindi naman natin isinagawa, walang kwenta, walang silbi ang ating mga napag-aralan. So babalik tayo sa Matthew 7 verses 24 to 27. Ang sabi doon, nag-aral ka ng salita ng Diyos pero hindi mo naman ipinamuhay, para kang nagtayo ng bahay sa buhanginan. At pag nung dumating ang malakas na unos, ay dinala ang iyong bahay. Subalit, kung nag-aral ka ng salita ng Panginoon at ito'y ginawa mo, ipinatupad mo sa buhay mo, para kang nagtayo ng bahay doon sa ibabaw ng bato. Dumaan ng unos, bumaha ng malakas, pero natili ang iyong bahay. Kasi bakit? Nasa matibay na pundasyon. Anong ibig sabihin nun? Ang pundasyon ay ang salita ng Diyos. Kaya kailangan natin itong sundin. Magandang gabi kay Pastor Hernandez, Constancio Hernandez. Ay misyonero sa Lemery, Batangas. Yan, magandang gabi po, Pastor. Yun po ang ating laging tatandaan. Hindi napakaganda na maunawaan at mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Pero ang pinakamahalaga at pinakamaganda sa lahat ng ito ay maipamuhay natin. Dapat ay makikita sa ating buhay paano natin ginagawa at ipinapatutuo sa ibang taong ating mga ginagawa. Otherwise ay baliwala lahat. Nakakalungkot po, hindi man natin nababanggitin ang mga pangalan, pero sa kapanahunan natin marami pong ganyan. Pumupunta sa simbahan tuwing linggo, umaattend ng mga fellowship, pero kalimitan ay para maka-attend lamang. Ayan. Magandang gabi po, Nanay Mercy. Salamat po sa inyong pagdalo. Ayan. Ang nangyayari ay maka-attend lang sa fellowships. Subalit hindi mo naman makita sa kanilang buhay. Well, pagka ganoon ang sistema natin sa bandang huli ng panahon, makikita at malalaman natin kung ano ang kahihinatnan dapat ay ginagawa natin sa ating buhay. Well, hindi naman tayo nagiging perfectionist sa lahat ng mga sitwasyon sa buhay natin, pero ang ating ipinapaunawa dito, kung hindi mo man magampanan sa buhay mo, ang lahat ng naunawaan mo na pag-aralan, pwede kang humakbang ng unti-unti. One step at a time, or one situation at a day. Kasi hindi mo yan mabibigla lahat. Wala namang instant na tao na magaling, na napakarunong, na magagawa bigla ang lahat ng bagay na natutunan. Hindi naman tayo si Superman, hindi naman tayo ganoon makapangyarihan. At hindi rin gusto ng Diyos na instantly magawa natin ang lahat ng mga bagay na yan. So may prosesong sinusunod ang Diyos, unti-unti lamang. Kaya talagang napakahaba ng proseso ng buhay ng mananampalataya dito sa lupa. At alam nating lahat, ito yung tinatawag nating progressive sanctification. Kinakailangan nating hakbangan unti-unti ang bawat bahagi ng buhay hanggang sa makarating tayo doon sa dulo. At pag tayo nakarating doon sa dulo, ayan na yung pagpapala na ginagawa at ibibigay sa atin ng Panginoon. Again, matagal ng karamihan sa atin dito, matagal ng Kristiyano, matagal ng nakakilala sa Panginoon at naglilingkod, pero hanggang ngayon buhay pa rin tayo dito sa lupa. Bakit? Kasi hindi pa tapos ang Panginoon. May proseso pang ginagawa sa atin at mayroon pa siyang planong ipatupad na mas maganda sa ating buhay. Well, dito sa Touching Lives, lagi ninyong nababanggit sa akin that anumang oras ay ready ako na kuhanin ng Panginoon. In fact, kaninang umaga, nabanggit ko sa inyo na noong Wednesday, akala ko talagang katapusan na, pero hindi pa rin niloob ng Panginoon. Bakit? Kasi meron pang layunin ng Panginoon sa buhay ko. Ayan, meron pa siyang gagawin. At ayan, kung natuloy yung Wednesday at kung nagkita na kami ng Panginoon, di wala na tayong devotion ngayon. Ayan. So at least biyaya ng Panginoon, magkakasama pa tayo sa gabing ito. Ayan. Dapat nating maunawaan na ang paghatol na darating ay hindi resulta ng nagkataong gawain lamang ng Diyos. Hindi ito aksidente. Hindi ito nagkataon. Sa halip ito'y sinadya at pinlano ng Diyos upang turuan tayong lahat. At alam nating lahat na noon pa lang
ay bago palikhain ng Diyos ang mundo, alam na niya kung anong mangyayari, alam na niya kung anong gagawin niya sa mga bagay-bagay na yan. Well, kung paano yun nangyayari, hindi ko po kayang ipaliwanag. Diyos lang po ang nakakaalam noon kung paano ginawa ng Diyos na bago niya likhain ang mundo, bago niya likhain ang lahat ng bagay, ay alam na niya lahat. So, siguro pag dumating tayo sa langit, ay tanungin na lang natin sa Panginoon kung paano niya ginawa ang mga bagay na yan. Pero for the meantime, habang tayo nandito pa sa lupa, ay pilitin nating makasunod sa lahat ng ipinuturo at pinagagawa sa atin ng Panginoon. Yan ang pinakamagandang bagay na dapat nating gawin at ipatupad sa ating mga buhay. Huwag na huwag tayong magsasawa sa pagsunod, sa paghakbang, sa pagtugon sa mga ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Dahil yan ang magbibigay sa atin ng kalakasan, magbibigay ng karunungan at katatagan. At sa bandang huli, mauunawaan natin kung gaano kaganda, gaano katotoo itong ipinapangako ng Panginoong Diyos dito sa Biblia. Mga kapatid, ang buhay ay isang proseso, hindi ito nangyayari ng isang gabi lamang, hindi ito nangyayari sa isang kisap mata. Subalit, pag tayo ay nanatili at nagtiyaga, makikita natin, makakamit natin sa dulo ang lahat ng ating hinihingi o ang lahat ng pangako ng Diyos. Salamat Pastor Claude, Sister Irene sa inyong mga komento. Tama po yan, hindi po pwede na pag-enroll mo bukas sa eskwelahan, grade 6 ka na. Maliban na lamang kung ikaw ay meron kasi mga examination na kinukuha na sa halip na grade 3 ka or grade 4, nakapasa ka sa exam, yung promotion test, mapupromote ka into higher level. Pero bihira naman pong mangyari yung ganon. So, laging may proseso. Well, napakaraming halimbawa. Yung pag-akit mo ng hagdanan, hindi po pwede na isang hakbang mo, nandun ka na kagad sa tuktok. So, talagang dadaanan mo yung ladder, yung step by step. At sa proseso na yan, doon natin makikita kung ang tao'y talagang nakatanim sa salita ng Diyos. Yan ang sabi ni Sister Irene. Ano po? Nababasa din naman natin dyan. Bago ka makarating sa pinakadulo ng hagdanan, kaming mga matatanda na, sasakit ang aming mga tuhod at nahihirapan. Pero pinipilit pa rin gawin ang mga bagay-bagay at para makarating doon sa dulo, sa dulo ng gawain. Kaya po tayo nagpapatuloy sa ating gawain na ito. Ano man ang mangyari, ano man ang maging sitwasyon, mahirap man ang mga pinagdaraanan na problema, ay tuloy-tuloy pa rin tayo. Kaya mga kapatid, ito po'y paalala sa ating lahat. Huwag po tayong gagaya sa naging sitwasyon ng mga Israelita na sila ay hindi lang basta hindi sumunod, subalit lalo pa nilang binaliwala, parang nilibak nila at pinagtawanan ang salita ng Diyos. Kaya bandang huli talagang paparusahan sila, bibigyan sila ng hatol ng Diyos dahil sa kanilang ginawang pagsuway. So yan po ang nakakalungkot. So ang dami na nating natutunan, ang dami na nating napag-aralan. Again, unti-unti ating nguyain ng unti-unti ang mga salitang ito at ipasok sa ating pagkatao para maunawaan natin na maigi at maipatupad sa ating mga buhay. Ang Diyos ang magpapatuloy na gagabay at mangunguna sa atin. Salamat Dexter sa iyong pagsama, pamangkin ko po yan. Bagamat tayo matatapos na, malaking bagay na nakita ko yung pangalan mo dyan. So, again, patuloy po nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Doon tayo tumingin sa pag-asa na ibinibigay ng Diyos sa atin. Huwag tayong magsasawa, huwag tayong hihinto. Ano man ang sitwasyon natin, mahirap, mabigat. Si Kelvin, salamat Kelvin sa iyong pagdaan sa ating talakayan. Yan. Si Kelvin po ay isa sa mga tagapanguna ng Winner Church. Yan. Okay, so magpatuloy lang po tayo sa ating ginagawa. Huwag tayong hihinto, huwag tayong magsasawa. Bagamat sa sitwasyon nga natin ngayon, meron tayong mga hinihinging katugunan sa Panginoon, pero sa dulo ng lahat ng ito ay magiging maayos po ang lahat dahil hindi pinlano ng Diyos na bumagsak o masira ang sinumang mga mananampalataya na kaniyang pinili. So, tayong lahat ay magpatuloy
mga kapatid, kung ano man ang inyong sitwasyon, wag na wag tayong magsasawa, wag na wag tayong hihiwalay, patuloy na kumapit at mangunyapit doon sa pundasyon ng salita ng Panginoon. Okay, so hanggang dyan lang po muna pansamantala ang ating talakayan sa gabing ito. Bukas po uli ay magpapatuloy tayo sa mga susunod pang talata ng Isaiah chapter 28. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakasama natin sa pagtalakay po na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat pong muli, Ama, sa biyaya ng karunungan, sa biyaya ng panahon at koneksyon ng internet na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil nakatapos kami ng maayos, mapayapa sa aming pag-aaral at sa talakayan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nakasama namin, ng mga kasamang manggagawa at mga lingkod mo, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa, mga pamilya, mga kaibigan, kakilala at lahat na nakasama namin sa gabi pong ito. Ikaw po ang patuloy na mangusap at gumabay sa kanila, Ama, upang makita nila ang kagandahan ng buhay na nakaugnay sa iyo. At patuloy mo pagpalain, ikaw po ang nakakaalam ng iba't ibang sitwasyon namin, Panginoon. Pagkalubo po ang aming mga pangangailangan. Tulungan mo po kami at gabayan at pangunahan. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless mga kapatid. Magpalain po kayo. Bigyan natin palagi ng karangalan ng Panginoong Hesus. Salamat, Pastor Tancho, Pastor RC, sa inyo pong lahat, Brother Edgar, sa inyo pong lahat. Hindi ko na mabanggit isa-isa na ang dami ninyo ngayon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po. Bye-bye.